Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras sa Radyo AM. Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:36 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaaputol. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Subong adlaw sang Martes, July 7, 2026. May klase, may trabaho, may opisina. Of course, mayara sing paggutok sa aton nga mga mayor nga mga dalanon. Subong aga ha. Kung may mga transaksyon kamo, agahin nyo pa para nga hindi kamo mahulaan, especially dira sa may porosyon sang Pavia. Mag-agi kamo da sa may aganan gate, sa may ginakayo lang nga flyover. Grabe gida ang traffic. Ti kung pwede nga makalikaw kamo, may mga alternatibo kamo nga alagyan. Kita kamo pwede kamo di ka agi sa mga bypass road naton. Sabi sa may Liganes, area sang Takas Haro, dito sa may Hibawan. Basta peak hours grabe gid ang traffic dira sa may area sang aganan sa may ginakayo naton nga flyover. Mayo naman akong matapos kung silingon, bisan nga may huol kita nga na-experiensyahan. Pero kita naton nga nagapadayon ang konstruksyon sang sini nga proyekto nga target nga mahuman kag magamit naton before year 2026 ends. Suno sa DPWH nga by December, hopefully magamit na ina, maagyan na ina sa aton nga mga motorista ang isa ka lane. Dako ina nga bagay para nga malesen ang traffic dira sa lugar. Sa piyak nga bahin sa balita nasyonal, nagsugod na ang impeachment trial. Kahapon nga adlaw gintutukan sa aton sini nga mga pumuluyo sa bilog nga pungsod ang pag-umpisa sang impeachment trial. Si Vice President Sara Duterte kahapon nagasugod na ang ining hearing. Ini magapadayon kay ginalauman ini nga makaplastar sang tagsa ka mga bahin ang aton sini nga mga prosecutors, ang bahin sang defense team, kag of course kinanglan ini sang aton sini nga mga senado, sang mga senador naton nga nagaserbe as judge sa sining impeachment trial. Ito kita anay sa mga balita, pa nga balita sa syudad sang Iloilo. Manami kini ang programa sang Iloilo City Government. Actually, hindi lang Iloilo City Government, ang aton nga provincial government. Amo man ang pagkilala sang mga
mga athletes naton bala nga nakadaog sa nagligad nga mga torneo, especially ang tinalikdan nga o kung palarong pambansa ang law. nga ginupdan sa aton sini nga mga atleta, coaches, ang ilang nga mga trainers. Ay, Kapon nga adlaw ginpasidunggan sa Iloilo City Hall kung dito magsala daw 60 plus ni sila tanan mo ang gin-awardan sang city government kay may incentive na alimbawa gold medal ka daw 7,000 ang per medal na. gamudlat sa imo ka gayon. Kung silver medal may ara man ina nga corresponding value. Bronze medal basta sa aton nga mga coaches kami gid nga motivation. Yeah. Manami nga motivation sa aton nga mga athletes nga namion pang ilang nga mga performances. Training pa sila sing maayo, work hard, discipline para nga mangin successful nga atleta. Tiyo makon mo bata pa sila pero nagapamayagpag sila sa palarong pambansa. Malay mo, basi ara da bala ang mga future athletes naton nga mga sikat. Halimbawa, si Alex Iyala, basi ara da mga tennis player. May mga tennis player kita diri sa Iloilo City. Makatulog sang dugo. Sadly lang kay kagabi ti supposed to be unag daog tani si Alex Iyala, sulod na siya sa quarterfinals. Imo nalipay. Pero ang aton nga mga athletes ngani, ginapakita ta sa aton sini nga screen. Ang ilang nga diploma, ang ilang nga medalya, simbolo sang not only sang success nila na angkon kundi ang ang palhas, pagpangabudlay, luha, dugo. O may dugo gidya kung kisati si kun runner kag isa hindi mo malikawan madusmo ka. Iban ka kapalak ng ilang nga mga tiil. Pero ti nakita naton diri nga once ang aton nga support sa lokal nga panguluhan, sa aton nga eskwelahan, sa aton nga pamilya. Of course, dapat family amo ginang una-una nga supporter sa aton nga mga athletes. Siling man sa Hindi malayo, hindi imposible nga mangibabaw sila sa ila siniya patag nga mga hinampang o kung lain-lain nga patag sang hinampang sa diin sila ginahanas sa imo pag pa. makahatag sang kadungganan sa aton siniya lokal nga panguluhan kag sa aton siniya nga pungsod once nga mag-enter sila kung mag-join sila sa mga international competition. Congratulations gida sa aton sini nga mga awardees kay ang ini nga mga athletes after pilak tuig tingala mo ni makit-an mo na ning iban sa mga dalagko nga mga tournament kag gina-recruit pa-apply na sila sa pila ka mga universities, dalagko ang mga universidad sa diin nga pwede sila maka-eskwela sang libre scholarship. May gihatag sila nga scholarship. Pay. Hindi mapunggan mang hay. Ipagpanginbulahan, no? Padayon lang kamo sa sa paghanas kag training, eskwela mayo, kaya mo na training kung wala kag eskwela mayo. Dapat balance ang importante da. Sa datos ang Iloilo City Government ang gintagaan sang pasidungog yara sa 37 ka bronze medalist, 16 ka silver medalist, kag 11 ka mga gold medalist, ang 13 ka mga coaches, kag assistant coaches, mayara man sang nabaton nga incentive. Hay. Ipabati tabla ang speech ni Mayor Raisa Treñas sa paghatag sang award sa sining mga kabataan, sining mga estudyante nga nakaangkon sang mga medalya sa natapos o kung sa nagligad nga palarong pambansa sa diin nga sila ang nakaangkon sang kadalagan. Si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Tanan naton nga bisita halin sa customs kag subong sa aton nga mga champions from palaro. Congratulations gid sa inyo nga tanan. On behalf of the Iloilo City Government, we are very proud of what you have accomplished and know nga ang tanan nga diri kaupod naton subong kasuporta gid sa inyo sa aton nga mga kabataan, especially para sa sport.
Nabatian si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa iya sini encouragement sa aton sini iya nga mga student athletes nga nangin madinalagon na natapos nga palarong pambansa. Sige-sige na sa pagpractice. Ang sabahin sa aton sini nga mga LGUs, siguro para ma-enhance pag naton ang aton sini nga mga atleta. Of course, naga-istoryahanay man na sila, naga-meeting man na sila kaupod sa Department of Education. Dapat ang ang pag-develop, pag-invest sa facility, gid ka importante. Pasalamat kita ang aton nga Iloilo Sports Complex. Gid number 1 nga venue sa mga atleta naton nga naga-training. Recently natapos na ang repair dira ang ginpatigayon sa oval. Ay praktisan na aton sini nga mga athlete nga yara sa athletics, mga nagadalagan dira. Ang aton nga football field ara man may swimming pool da. Almost complete ang pinakaginabantayan subong tennis court ba o katahom-tahom sinigon mahuman. Lapit sa imo kahagayon. Ano na mo gin repair gid na dira o kun gin paubrahan gid sang bag-o nga court da, tennis court. Kamo sa buong uso nga sport mo ang halimbawa sa ball games. Pero ang tennis daw nagasikat sa subong. Tungod sang aton siniyang nga tennis star, rising tennis star nga si Alex Iala ti damo ni nagaidolo sa iya, damo sang gusto nga mahanas. Ti isa na sa mga balantayan dira sa Iloilo Sports Complex. Ang ining kayo sang tennis court dira nga ti ang mga kabataan nyo dira nyo sa dason ipa-training para nga sila posibleng mangin madinalagon man no, sa ila sining hampang. Hindi man tennis, kung ano man dira, swimming, ball games, kag madamo pa. Sa imo pagpili ay kiay. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:49 sa aga sa aton sini nga pagpangalaga diri sa programa Iloilo Morning. Grabe ang ang halit ni Bagyong Javi dito sa Guam. Kung makita ninyo sa mga videos, grabing panihol sang bagyo. Super typhoon mo. May arasing projection ina ang aton sini nga pag-asa kagina monitor subong ati masulod sa Philippine Area of Responsibility, pero santo sa kurbada sa projection sa pag-asa nga dumano siya masaka siya sa northern portion sang Philippine Area of Responsibility. Hopefully hindi lang maglandfall di sa aton. Daw kung tanawon mo sa mga videos sa subong nga viral dito sa Guam, grabe ang kakusog sang hangin. Tagit sang Dala sining Bagyong Javi, international name niya. siling man sa Sayon kita sa pagpangamuyo sa mga kauturan naton dito nga malesen ang kahalitan kag ang ilang preparation, ang advisory. Amo na ka-importante ang advance advisory para nga ma-enhance ang resiliency sa aton nga community. Once nga may mga warning ganina, gina-remind gid na kita nga dapat seryosohon nato na ang mga drills nga ginapatigayon sa aton, reminder sa aton sini nga mga NDRRMCs, PDRRMC, CDRRMO. Comply kita, abide kita sa mga anunsyo kag i-develop naton ang aton sini nga training, especially sa mga kabarangayan pa lang kay ti ang worst case scenario dapat i-anticipar naton ina no kag suno sa OCD, especially subong nga National Disaster Resilience Month kita. I-expectaron mo na kabigo ni mo, ibutang mo sa mindset mo nga once may calamity, earthquake man na, bagyo, super typhoon o kung ano man dira, butang mo sa imo panguna-una nga in 72 hours wala sang may mabulig sa imo. Ang 72 hours equivalent to 3 days. Example lang na depende sa magnitude sang damage sang isa ka kalamidad abi no o kung emerhensya. Dapat ang resilience mo tama ka bakod amo nang itudlo naton sa community. Ang barangay among basic units sa society dapat ma-enhance ang capability sa pag-responde, sa take sang initiative kung paano ma-mitigate ang posible kahalitan sang disaster.
Nami gid nga training. Inday. Nagamuning padayong na ginainhan subong sa aton siniya nga gobyerno ang pagkandak sa mga trainings Hindi makatulog sang dugay. Hay. partikular sa mga mga kalamidad nga aton ginaatubang. Tiyan mo ni ang bagyo nga niyo, ang international ang Typhoon Javi nga didto naglaslas sa may bahay niya sang Guam kag may ang iyang direction is going sa Pacific nga ari diri ang location man sa aton Philippine Area of Responsibility kag ang lang tani kabay pa nga masunod niya ang track sang pag-asa nga tidong ma-exit siya sa area sang northeast sang Philippine Area of Responsibility kag hindi maglandfall sa pungsod Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:54 na sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ang iban pang mga balita, bantayan na lang sa iban pang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Especially, ang ginamonitor nato na nga pagsugod sang impeachment trial. Kapon presentation pa lang sang aton siniya nga naga-stand as prosecutor kag sang defense team. Ay. Nami gid nga makaplastar sila sang ila sini nga mga nagkalain-lain nga mga tindog dira depensa. Inday. Sa imo Ag kita nga mga pumuluyo. Bantayan naton ang mga impormasyon. Hindi part kita sini open ini sa tanan. Hay. Nagpaayo gid nga masundan naton kag masuguran ang investigasyon. Panglakat. Bantayan ang dugang pa sini nga mga updates. Pwede ka po makatanaw sa aton sini nga Facebook page kay gina-cover na naton live ang impeachment trial Kay gali na gumbang. nga nagsugod na kahapon nga adlaw. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:55 na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Wala na kita sang tiyempo nga nabilin diri sa aton sini nga programa. Salamat gid sa inyo sini nga pag-upod kag pagpamati. Si Sir Neil Silva gaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning sa naton nga mga FB live viewers. Ako na gid lamang inyo alagad kada aga Junel Baklay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Sa imo Ang panglakat. inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa kaso ng impeachment. Sa isang press conference sa Senado, binigyan diin ni House Prosecutor Sherjo